Alright, so this is the tutorial for creating the chess pieces. Okay, so let's start. So for example, for this one, okay, so makita naman natin na this is a like cylindrical siya. So we can start na by using the cylinder. Okay, so don't forget to use the X-ray na ano natin na shader para pwede natin siyang i-trace. Okay, so for example, this one, we are going to create the bishop. Okay, so for this one, kung mapansin natin, halos same lang sila ng mga bases. So, we could just do the bases na lang, tapos i-duplicate na lang natin siya para hindi na natin siya ulit-ulitin gawin. Okay, so for example, this one, I'm going to remove the cap. Okay, ito, i-remove ko to. Okay, so again, para ma-remove yan ng mabilisan, again, press vertex. Okay, using the vertex, click nyo yung pinakagitna, yung center, and then hold control, right click, to faces, and then delete, or backspace. Same lang din dito kanina, hold control, to faces, right click, hold control, right click, to faces, delete. Okay? So para saan yan? Para ma-select natin siya. Or for example, this one, ayan, pwede ko na i-select yung edges. Okay, so ilagit na ako lang siya. Ayan. Okay, add ako ng edge dito, sa gitna din, edge dyan, edge dito. Okay. So for example, ayan, saka tayo mag-a-adjust. Okay. Dito, kailangan natin maglagay. Dito din. Ayan, dito para mas smoother pa siya. Okay. So pag check natin, ayan siya. Okay. So ito, pwede ko na siyang isara. For example, ganyan siya. Para masara ko to, hold shift, right click, to merge center. Okay, pero ito, kailangan natin magdagdag ng isa pa ng ganyan. Saka natin gawin to. Okay. Or, di ba kanina, extrude natin yan, tapos isa pa, ayan, para meron na siyang supporting edge loops. Add din tayo dito. Ayan. Kumikita natin, okay naman siya. Okay, so dito siguro add tayo ng supporting edge loops na dito. So pwede tayong mag-add dito and then dito. Ayan. So ano siya, mas sharper yung ano niya. Okay, yung outcome niya. Okay? And then edge ulit, extrude lang. Okay. So for example, this one, actually meron siya kapareho, di ba? Halos same sila. So ito pwede ko tong gawin. Okay. Extrude at dito. Extrude dito. Ayan. Extrude ulit. Add ulit dito. Ayan. So nagawa ko na siya. Diba? So ito, alam ko na sharp dito. Sa area na to. So kailangan ko mag-add ng supporting edge loops dyan. Ayan. Dito din. Ayan, para talagang sharp siya. Okay? So ito, pwede ko na ito i-duplicate. Huwag ko natin kalimutan na yung pivot niya, press nyo lang D, i-drag natin pababa. Okay? Ayan. And then hold V or duplicate na natin, Control D para ma-duplicate. Ayan siya. So for example, this one, kaya natin nilagay yung pivot natin dito para pag nag-scale tayo, we can just press R. Ayan, pwede natin siya i-scale or lakihan natin ng ganyan. Ayan, diba? So nakuha na niya. So kung may kulang siya, for example dito, pwede natin na siyang i-adjust. Like, tayo na yung mag-a-adjust. Delete na lang yan. Delete. And then dito,
Meron pa siya. So, add tayo dito. Add tayo dito. Add dito kasi add din dito. Oops. Ayan. Diba? So, nakuha natin to. Again, ito same din siya dito. So, control D ko lang to. Ayan, mas malaki siya ng konti. So, scale ko lang siya. And then, ito, pwede ko ito select na lang. Vertex. Aangat ko lang siya. Diba? Scale natin na medyo fit dun sa ano. So, hindi ko na siya kailangan ulit-ulitin pa. Diba? Since same lang naman sila ng design. For this one, ito, same sila ha. Itong base lang yung kailangan natin. So, duplicate ko to. Ayan. Actually, hindi ito. Ito pala. Ayan. Ito, mas maliit siya. So, scale down ko lang siya. So, ito, babaan natin to. Ayan. Pwede ko na i-delete to. Ayan, diba? Nakuha na natin. Hindi na natin kailangan mag-effort ulit na ulitin siya. Tapos ito, saka tayo ngayon ulit dito. Extrude. Siya dito. Wala natin yung mga supporting edge loops niya. Ayan, diba? So, nakuha na natin yung shape niya. Okay, so punta na tayo dito. Dito naman, sa kabila, duplicate lang ulit. Masyadong malaki, scale down lang natin. Ang problema, angat natin ng konti. So, ito, mag-remove lang tayo. Para ma-scale down natin to. Diba? Ito, shadow lang, makapal. Delete ko na to. Ayan. Add tayo ng supporting edge loops pa dito. And duplicate or extrude. Extrude ulit. Kasi siya, extrude ulit. Extrude ulit. Diba? So, extrude lang tayo na extrude. So, actually, may nakamadali ito. As long as nagigets nyo naman yung ano, how to extrude. Diba? So, literal na susundan nyo lang yung reference nyo. Okay, so, kailangan nyo talaga ng reference dito. Okay, so yun, nakuha ko na siya. So, nakuha na natin yung mga bases nung natin. So, ito na lang siguro. Duplicate ko to. Kaya natin ng konti. Okay. Pwede ko nang i-remove ito. Ayan. So, bago natin simulan yan, tapusin ko na muna itong mga madadaling part. For example, this one. Alam natin, madali lang siya. Okay. Puro extrude lang to, guys. Dito, pwede ko siyang gawin na ganyan. Tapos, ganyan ulit. Ganyan. Ganyan.
Ayan. So dito, makikita natin yung cross. Alam ko na medyo manipis 'to. So pwede ko i-select 'to. Tapos inipisan ko siya ng ganito. So gusto natin na medyo manipis siya. Ayan. Pwede ko siya i-select ulit. Okay, isa pa. Ayan. So ito, pwede ko na itong i-bridge na lang. Ito ako top view. Hindi natin pa-bridge. Ayan, na-bridge ko siya. So ito, lagay tayo ng hati sa gitna. Bridge natin to. Ito, fill hole na lang natin. Saka natin i-connect ulit gamit to. And then, select natin to. Extrude face, offset, adjust natin. Ayan. Diba? So, nagawa na natin to. Kulang na lang yung parang ano niya. So, select natin yung gilid. Ayan. Ito, tsaka ito. So, bali 4 sides sa gilid. 4 sides din sa gilid. Gagawin ko lang. Press R, scale, tapos ito i-extrude natin. Ayan. Check natin. Ayan. So, kulang siya ng supporting edge loops. So, i-select natin to. Oops. Select natin. Ayan. Actually, lagay muna tayo ng supporting edge loops dito. 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 Ayan. Ayan na. Diba? So, nakuha na natin yan. Okay? So, yun lang. Kuha na natin yung sa ano, sa king. Ito naman tayo sa queen. Okay, select ko to. Ano siya dito. Let. Extrude natin yan. Okay, ito. Alam natin na parang may spike siya. So, pwede kong gawin. Ayan. Extrude ko siya ng ganyan. Or, pwede to. Extrude ko to. Extrude. Thickness niya sa loob. Kasi natin yung offset. Ayan. Kung bumaliktad siya, select nyo lang natin. Dapat nasa modeling kayo. The 4 mesh display, tapos reverse. Ayan. So, para magbaliktad siya. Okay. So, ito, add lang natin yung mga supporting edge loops. Okay. So, ilan natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, sabay natin 5 sides dito. 1. Top view. Ayan. Every twos siya. Every twos. So, hindi ko naman kailangan sundin. So, ito lang yung ano ko, prefer ko. Ayan. Select ko siya. Extrude natin siya. Gusto natin kung nakaganyan siya. Ayan.
Tapos, actually, extrude natin siya ng maayos. Extrude. Ayan. Ayan. Offset. Mhm. Check natin to. Try natin to. Mm, try natin isa-isa lang. Baliktad yung offset niya. Okay, tapos ito, gawin ko dito. Kasi hindi siya nag-face dun sa gusto kong face eh. So, hold ko si W. Hold W. Left click. Access. Custom. So, gawin natin. Set to edge. Click ko to. Ayan. Para align na siya dyan. So, ito, pwede ko na siyang i-ganyan. Kasi move ng ganyan. Diba? Okay, so na-adjust ko na to. So, every tools naman siya. So, ito, pwede ko na i-delete. Okay. Delete ko to. Ayan. So, i-duplicate ko lang siya. Delete history, freeze transformation. Yung pivot natin, dapat. Ayan. So, X yung kailangan natin ano, duplicate. Control D. Scale X. -1. Okay. Combine ko na to. Delete history, vertex. Select ko tong gitna. Merge. So, ito ulit. Yung pivot natin, lagyan natin sa gitna. Duplicate. Z, axis yung kailangan. Ayan. Combine. Delete history. Verge. Diba? So, nagawa natin to. Kaso, problema naman is bitin. Gawin na lang natin siya ng ganyan. Extrude face. I-align natin siya. Ayan. Ayan. So, ito. Yun. So, gawin na natin siya. Ganyan. Kailangan na lang natin i-add ngayon yung supporting edge loops. Diba? Yan dito din. Bakit dito okay siya pero dito hindi? May dumodoble.
So yun, nakita niyo naman dumodoble. Delete na natin yan. Okay, so nagawa na natin yung queen. Actually, meron pa pala siya sa loob. Yung parang bilog niya. So, ang pwede kong gawin dyan is delete ko to. Okay, kasi kukunik ko dyan mamaya eh. Pwede ako mag-add ng ah, cylinder. Okay, align ko lang siya dyan. As long as align siya. Check natin. Align natin siya. So, ipantay na lang natin. Ayan. May face. Delete na natin yung kalahati. Okay, so yung connected lang na kailangan. Combine natin tong dalawa. Shift, right click, combine, delete history. Tapos yung vertex, syempre, connect na natin sila. Ito. Diba? So, connected na sila. Nagawa na natin to. Again, meron na naman siyang parang bilog sa taas. So, pwede tayo magdagdag ng ito, pwede ko na i-delete to. Ito to, delete na natin to. Connect ko siya. Turn on ko si wireframe para makita lang yung gitna. So, okay. Hide ko muna to para ma-delete ko tong excess. Ayan, unhide natin siya. Ayan. So, kung masyadong malaki, pwede naman nating babaan to pa. Ayan, lipat natin yung pivot natin dito. Ayan. So, okay na siya. Click natin yung face. Delete ko na to. Combine natin sila. Delete history, vertex. Oops, di pala sila pantay. Combine. Pwede na. Okay. Ayan. Pag medyo pantay na sila, select natin pareho. Combine. Delete history. Vertex. Select natin yung nag-connect. Merge vertices. Ayan, so connected na sila. Oops, kaya pala. Gitna natin sa gitna. Ayan. Merge. Ayan, so nag-merge na sila. So nagawa na natin yung queen. Okay, so dito naman, actually, natin yung mga madadali na part. So dito, ito again, bilog lang ulit to guys. So sphere lang. Add lang natin. Ayan. So yun, ano ko lang siya, scale ko lang siya. Check ko ba mamaya wala siya sa gitna. Ayun, nasa gitna naman. So delete ko na tong ilalim na part. Again, kailangan gitnang gitna to. Parehong pantay na pantay sila dapat. So check nyo yan.
Ayun o, ini-scale ko lang. Ayan, combine, delete history, vertex, select ulit to, tapos merge. Ayan, nakita nyo, nag-merge na sila. Diba? So, tapos na natin yung mga pawn. Okay, sa rook naman tayo. Ito, madali na to. Okay, so ito, lalagyan ko lang ng ganyan. Okay, sasara ko to. Tapos, sabihin natin ano yan. Select lang natin yung area na gusto natin lagyan ng, ito ba yun? Ayan. Lagyan natin dito. Lagyan natin dito. Bytus din siya. Ginawa ko rin bytus. Ayan. Extrude. Diba? So, ganun lang. Actually, ganyan natin. Para lagyan natin siya ng supporting edge loops para hindi na tayo mahirapan later. Ayan. So ito, kailangan na nating binevel ko na lang para mabilis. Diba? So, tapos na tayo. Ito din, kailangan ng supporting edge loops dito. Tapos, actually okay na. Eh, ano pa bang kulang? Ayan, okay na ito. Okay na tayo sa rook natin. So, masyadong mataas. Babaan lang natin. Ayan, so dito na tayo sa bishop. Okay. Select lang natin to. Okay, so ito, gagawin ko, simple lang muna. For example, this one. Kunin ko lang yung parang pinaka-shape niya. Okay. And for example, this one. Okay, tapos add ako ng bilog dito. Ng sphere. Lagay ko yung pivot ko dito. Ayan, sa gitna na siya. Liitan ko lang. Okay, so ito, pwede ko i-delete itong ilalim. Combine natin sila. Combine, delete history, vertex. Merge natin. Okay, so ito, okay na to. Add lang tayo ng supporting edge loops dyan. Ayan. So, kailangan na lang natin gawin is itong hati, di ba? So, paano natin gagawin yan? Yung hati na yan. So, add lang tayo ng, example, this one, ng cube. Tapos natin. Ayan, pantay lang natin siya dito. So, for example, dito yung hati natin. Ayan. Ayan. So, for example, okay na yan. Set lang natin siya ng ganyan. Select natin itong mga to. Go to edit mesh or sa mesh, booleans, tapos difference. Ayan. So kung makikita natin, baliktad siya ng inaano. So select lang natin to. So gawin natin siyang instead of difference BA, gawin natin siyang difference AB. Ayan. So kabila na yung babawas niya. Okay. So once na done na kayo, delete history nyo lang para mawala na yun.
Okay? So kung mapapansin natin, akala mo okay na siya, pero pag pinress natin si smooth preview, ayan, meron siyang problem. Okay? So ito yung nagiging problem niya. So kailangan natin ito ngayon ayusin manually. Okay? So paano natin siya ayusin? Tayo na yung mag-a-add mismo ng supporting edge loops niya. So for example, this one, gagamit tayo ng multi-cut tool. Okay? So for example, ayan, add tayo dito. Lalagay lang ako ng loop around sa ano niya. Ayan. So makita natin ito, mukhang di okay. So ayusin natin to para mas umokay pa siya. Ayan, para ito, pwede ko na itong i-delete. Delete edge. Okay? So ito, huwag natin kalimutan na bawal lumulutang to. So add tayo ng supporting edge loops. Okay? So then, ayan. So pwede ko na i-delete to. Ayan. Delete na yan. Hindi ko na kailangan yan. Okay, so kung makikita natin, mas kahit papaano, di ba? So mas umu-okay siya compared kanina. Yung mga di na kailangan, for example, this one, delete edge. Okay. Dito sa kabila. Ito. Delete edge na natin to. Ayan, dito, kailangan natin itong isara. Ito, delete edge na natin. Ayan. So, ito, nakita mo naman, bumibilog siya. So, ibig sabihin may nadodoble dyan. Ayan, so, ayan, mas okay na siya. Okay, so ito, sa loob naman, select natin to. Tapos, extrude, tapos offset. Offset lang natin siya. Isa pa. Check natin. Ayan, di ba? So, kahit papaano, much better na yung result niya. So, pwede natin siya isara kung gusto natin. For example, this one. Ayan. So, ito, pwede pa natin itong i-extrude. Sa pang-offset. Ayan. So, mas okay siya tignan compared kanina. So, ito, may sumobra tayo dito. Delete edge na natin. Diba? Okay, so much better yan. Okay, so done na tayo with the so ito, hindi ko na ata kailangan to. Ayan. Diba, mas okay na siya. Okay, so ito, done na tayo dito sa bishop. So dito na tayo sa like sa pinaka-hardest part, which is C. Ito na yung ano natin, yung parang kabayo natin. So ito, like simpleng ano lang ako. Okay.
Rotate ko lang siya. Ito siya. So alam ko naman na panipis na to, so dapat press ko yung R. Ini-scale ko na siya ng ganyan. Pati to. Kasi alam ko na panipis to eh. Itong ano to. Itong part na to. So, dapat panipis din yan. Okay. So ito. Okay. Pwede ko na itong hindi kunin. Hanggang dyan lang siya. Pwede ko to isara. Ayan. Pwede ko siya isara ng ganyan. Ayan. Minerge ko siya. Okay. So pwede ko siya edit na lang later on kapag kailangan ko. Okay. So ito. Tingnan ko na ibaba. Ayan. So ito, pwede ko itong extrude na lang. Ayan. Extrude. Ayan. So ini-scale ko to kasi kita nyo naman, hindi siya flat, di ba? Pag ganun siya, nag-curve siya. Gusto ko pag hinata ko to, magiging flat yan. Na ganyan. Diba? So gusto natin naka-flat siya. Paano pa to? Mas manipis. Ito yung parang shape ng ano eh. So pwede ko na siyang ganyan. Okay. So pwede ko na itong controlin na ganyan. So ito, again, extrude ko siya ulit. Okay. So okay lang to guys. Okay, kung mapansin natin. Ayan. So ito, pwede ko nang i-delete yung part na to. So face, sarap ko lang yan. Pwede ko na itong isara ngayon. So, bridge ko lang sila. Ayan, na-bridge ko na sila. Bridge. Ayan. Or kung gusto natin, para ano, pare-parehas talaga sila. Ito, pwede ko na itong hatakin na lang. Ayan, i-align ko siya dito. Ayan, tapos, diba? Kabit ko lang ng ganyan. So, pwede ko siyang i-merge na lang. Ayan, i-merge ko lang din siya. Ito, pwede ko na itong ano ulit. Diba? Kung hindi pantay, pwede natin i-merge na lang. Okay lang yan. Diba? So ito, pwede natin itong ayun, i-bridge. Bridge. Okay, so align na sila. Diba? So kung gusto natin na ano, pwede pa natin itong so mapapansin natin dito, meron siyang ganito. Diba?
So, gawin natin itong muka, itong buong muka. Ayan. Lagyan natin siya extrude natin siya. Ayan. Tapos, ingat lang kayo kasi may mamakasalit kayo na ibang parts. Ayan. So, pag okay na, extrude natin siya. Palabas. Ayan. Oops. Ayan. So, ayan, extrude ko siya. So, meron na tayo nito. Na-create na natin to. So, pwede ko i-select to. Ayan. Hindi siya ganun ka-accurate, pero 'di ba? Kahit papaano nakukuha natin yung parang result. Tapos pwede tayong mag-add ng supporting edge loops dito, dito. Ayun, 'di ba? So kung ayaw natin, na gusto lang natin ito lang yung part na to, pwede nating isara na lang na ganyan. So pwede nating tayo na mismo yung mag-aano. So let's say this one. Ganyan. So, ito sasara na natin to. Oops. Undo natin. Pwede na natin ito isara dito. Ito, connect na natin to siya ng ganyan. Merge. Ito. Delete. 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 Actually, hatiin natin sa gitna. Para hindi ko na siya ulitin. Ayan, kasi gusto natin hanggang dito lang sa parang jaw. Yung ano niya, supporting edge loops niya. Ayan. So, lagyan natin siya ng supporting edge loops dito. Ayan, sara natin siya dito. So, pinaikot ko lang siya, naglagay ako ng parang loop. Okay, again, hindi nyo naman kailangan itong gawin guys kasi medyo ano to, advanced na tong gantong technique. Okay. Pero kasi, kailangan kasi pag nag-add tayo ng mga details na ganyan, kailangan maayos. Hindi pwedeng natin siya. Ayan, diba? So, na-add natin yung parang seam line na yun. So, pwede tayo mag-add dito. Ayan. So, ito, pwede na natin itong natin kung okay lang. Ayan, diba? Okay naman. So, nagawa na natin itong part na to. So, kung gusto natin sundin yan, talaga, like, syempre, adjust natin siya manually. Diba? So, nagawa na natin yan. Okay. So, ito, pag nag-add tayo dito ng supporting edge loops, diba? So, ito, ayusin na lang natin. Gusto talaga natin, like, kuhang-kuha yung gusto nating ano, tsura. Add pa tayo dito.
Sa mata, dito tayo sa mata. So again, kung gusto natin may bumibilog, so lagay tayo ng ano dito, bilog. Siguro gawin ko so ito maano na siya. So isara na natin 'to. Kaya natin siya i-continue dito eh. Oops, ito din. Nandito lang siya. To, pwede ko select to, tapos circleize natin siya. Tayo dito. Palitan lang natin. Ikot natin. Ayan. Tapos, yung alignment niya, or yung, tama yung alignment niya, ayan, surface natin per vertex. Ayan, para kumonek siya ng maayos. Pwede natin siya i-move. Pwede pa natin yung ganyan. Ganyan. Diba? So, nagawa na natin siya ng mata. So, yun nga lang, di lang ganun ka, ano, accurate dun sa ating reference. Pero okay lang yun, diba? Hindi naman natin kailangan ng sobrang accurate na ano. Oops. Extrude natin to para sa tainga. Diba? So, lagyan natin ng konting spacing. Ayan. So, yun yung tainga niya. So, ito, pwede ko na itong i-duplicate. Edit history. Actually, delete pala natin. May natin i-add yung tainga. Duplicate na natin sa z-axis. Ayan. Oops, hindi siya pantay. So, ipantay natin. Ayan. So, kita natin kanina nung dinuplicate natin siya, hindi siya pantay. So, ito malamang. Dito pantay. Diba? Press natin R. Tapos ganyan natin siya. Ayan. Para pumantay siya. So, ito na yung pantay ngayon. Alam nating pantay na to. So, make sure lang na yung pivot. Ayan, sa gitna. Duplicate. Scale Z. Negative 1. Ayan, pantay na siya. Combine. Delete history. Select natin yung pinakagitna. Merge. Ayun. Diba? Nagawa na natin yung kabayo. So, yung sa tainga, pwede tayong mag-select natin to. Oops, natin to. Extrude face. Ayan, offset 0.25 daw. So, dito din. Extrude 0.25. Ano kaya ito? Ba't dumodoble? Ayan, pwede ko na itong extrude. Paangat. Ayun na. So, nakagawa na tayo ng ayan, chess pieces. Okay? So, that's it lang. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin na lang guys itong ating tutorial na video if hindi nyo masyadong naintindihan. Okay?
Again guys, you don't have to create na ganito rin mismo ang ginawa ko. Okay, pwede kayong kumuha ng ibang reference. Okay, pwede kayong gumamit ng ibang reference. And also, ayoko ng, let's say, ayoko ng very basic lang na design when it comes to chess pieces. Kailangan merong parang scene, okay, parang may kwento yung ano nyo, yung results or yung ano nyo, output nyo. Okay? It doesn't have to be like nasa ano siya, nasa chess piece, nasa chessboard siya, okay? So pwede kayong maging creative. As long as nandoon pa rin yung 6 pieces ng chess na hinahanap ko. So ito pwede niyo itong assign kayo ng material and yan no. And kahit no kahit yung basic lang na material, for example, standard surface lang. Ayan. So, palitan niyo lang yung kulay niya. Hanapin niyo yung standard surface, material attributes. Ito siya. For example, ayan. Okay. Kung gusto niyo kunin yung color nung ano niyo, nung reference niyo, pwede kayong click mo yung color, tapos meron dyan ito, color picker. Just click nyo lang. So, nakuha mo na siya. So, ito, pwede ko na itong i-assign yung kanina. Assign existing. Press G lang kasi yun yung last tool. Diba? So, done na ako. Okay? So, that's it lang for this tutorial. I hope na naintindihan niyo siya. Good luck, guys.